Yeah boy, sa wakas, nakarating na rin tayo ng Baguio City. Ito ang Aspiras Palispis Highway o mas kilala sa Marcos Highway. Ito ang dinadaanan ng mga kalimitang bumibiyahe paakyat ng Baguio, sa mga co-riders natin at sa mga mahihilig sa mga moto adventure. Ito ang karaniwan nilang dinadaanan, ang Marcos Highway. Kasabihan nga, ito ay all-weather road na tinatawag nila dahil kahit umuulan o abutan man kayo ng masamang panahon, ito na ang pinaka-safe na daan paakyat ng Baguio. Dalawa ang pwede natin daanan kapag pupunta tayo ng Baguio City. Pwede tayong dumaan ng Cannon Road o dito sa tinatawag nating Marcos Highway. Alright? Dito, marami din kayong dadaanan ng mga pasigsag na daan. Pero hindi katulad sa Cannon Road na talagang sobra at napakaraming sigsag na daan. Kumpara dito sa Marcos Highway, ito ay talagang swabe-swabe lang para sa mga motorista. Pero depende na rin yon sa driver na kung paano mo dalhin ang iyong manibela. Kada biyahe natin, siyempre magbaon tayo ng mahigpit na dasal at para sa ating kaligtasan dahil sa mahabang biyahe kagaya ng pag-akyat natin dito sa Baguio City. Lalo-lalo na ngayon, papasok na naman ang summer, sigurado maraming aakyat ng Baguio. Una sa lahat, tayo ay mag-iingat sa biyahe. Kagaya nito, meron tayong nadaanan na talagang nagkarambola. Meron ditong accident na naispatan natin at nadaanan ng ating camera. Akala ko bakit sobrang traffic dito sa binabaybay natin. Yun pala, meron dito na accident. Nagulat tayo dahil talagang hindi birong accident na saksiyan natin dito. Ito ay talagang napakaraming sasakyan ang nadamay. Merong motor at may mga sasakyan at talagang wasak na wasak yung harapan ng sasakyan. Kaya kada biyahe natin tayo ay mag-iingat. Ayan. Sobrang haba ng traffic dito. Halos hindi tayo makasingit. Yan yung ating nasaksihan dito sa Marcos Highway. Ayan, grabe oh. Wasak na wasak yung likuran. Ayan. Kaya malagi tayo mag-iingat kung saan man tayo bibiyahe, lalo-lalo na kung malayo. Kailangan healthy rin ang ating katawan at tayo ay kumpleto sa tulog dahil baka mamaya sa sobrang haba ng biyahe tayo ay antukin, at kapag nakaramdam tayo ng antok o pagod, pwede tayong mag-stop over o magpahinga muna sa isang safe na lugar. Napakaganda ng daan dito sa Marcos Highway. Yan. Swabe-swabe yung kalsada, lalo na to. Kita nyo, ayan, napakaganda nitong area na to. Napapaligiran tayo ng kabundukan, tanaw na tanaw nyo ang talagang magandang tanawin. At syempre, ngayong araw na to, itong buwan na to ay sakto lang ang lamig sa Baguio City. Hindi naman siya sobrang lamig. Siguro nga andito pa lang tayo sa kalahatian ng bundok, pero kung aakyat ka talaga dyan sa Benguet, sobrang lamig doon. May pag doon.
Yan, pumasok na nga tayo ng tunnel. Ang ganda ng tunnel na to. Yan. Suabe-suabe ang pagkakagawa dito sa tunnel. Dito nasubukan ko ang lakas ni Kadoming. Talaga naman. Ngayon ko lang siya tinakbo ng long ride. Sinubukan nga natin kung gaano siya katatag o kalakas sa biyahe. Hindi naman sobra yung tulin na binibigay natin dito kay Kadoming. Siyempre, sakto lang. Tayo naglalaro lamang sa 90 to 100 ang speed limit natin. Siyempre, mahirap na. Sabi ko nga, first safe tayo sa pagmamaneho. Hindi natin kailangan makipag-unahan o makipagkarerahan sa mga nagmamadaling motorista. Lagi natin iisipin na may pamilya na nag-aantay sa atin. Kaya huwag niyong iwawala sa isipan ninyo ang pag-iingat. Alright? Kaya kung nagpaplano kayo na umakyat ng Baguio, ito na yung the best time o the best month. March, April, yan, magandang umakyat ng Baguio dahil summer. Kaya mamimili kayo kung saan kayo dadaan. Kung mas feel nyo na dumaan sa Cannon Road at kaya nyo naman, maganda rin doon. Maraming magagandang view. Doon yung madadaanan sa Cannon Road, yung lagi nilang ni-stop over, yung Lion Head, yun sila lagi nag-stop over at para mag-picture, mag-video at makakuha ng magagandang remembrance doon sa Lion Head. Doon yun makikita sa Cannon Road. Pag dumaan kayo dito sa Marcos Highway, hindi siya madadaanan. Pwede yun. Halimbawa, unahin yung daanan yung Cannon Road. Pagkatapos, pagpapauwi na kayo, pwede nyo namang daanan na itong Marcos Highway para naikot ko siya. Alright? Ayan. Welcome to YouTube channel, 3M Sideline. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganun ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Grabe, swaging gamitin ko si Kadoming. Para sa mga beginners na nagnanais na magkaroon ng o maka-experience ng big bike na express legal, ito nga, nilabas tong Dominar 400cc para sa mga beginner at abot kaya ang presyo. Hindi katulad ng ibang mga 400cc na mataas ang mga presyo. Taas ang presyo niyan, mga Kawasaki, mga Honda, yan. Pero dito sa Dominar 400cc, sakto lang to sa mga beginner. Yan, pwede kayo dito magsimula. At syempre, kapag sawa na kayo, pwede nyo i-upgrade o palitan ng mas maayos na brand o taasan nyo na yung CC. Pwede kayong mag 500 o mag 600cc. Mabilis ang biyahe kapag akit ka ng Baguio at dadaan ka ng expressway. Kung hindi tayo naka 400cc, dadaan tayo sa loob, puro loob ang daan natin, mahabang oras ang gugugulin natin. And dahil sa dumaan tayo sa expressway, dumaan tayo ng ECTEX, T-Flex, dire-diretso. Kung talagang mas grabe yung yung takbo na hinataw mo, mas mabilis mong mapupuntahan ang Baguio City. Pero sa akin, nung umakit kami ng Baguio, umalis kami ng 3:30 ng madaling araw. Nakarating kami sa rotonda ng La Union 6 a.m. Bago mag 6 a.m. andun na kami sa rotonda ng La Union.
papakit na kami ng Baguio City. Yun na nga, doon sa may rotonda ng La Union na yon, left and right yun. Kapag lumabas ka ng T-Flex, yung papuntang Quezon Road nasa kanan at yung papuntang Marcos Highway nasa kaliwa. Yan. Doon ay mabilis na lamang yon, paakit ng Baguio. Inakyat namin yon ay mga 30 minutes lang. Andun na kami sa Baguio. Mabilis na. Yan. Kaya mas mabilis ang biyahe kapag dumadaan tayo ng expressway. Hindi nakakainip. Talagang swabe ang biyahe. Yun nga lang, medyo lumaki yung ating transportation dito dahil bumayad tayo ng toll gate. Yan. Ang ano lang natin dito, ang na-save lang natin dito, yung konsumo sa haba ng biyahe. Kung kumpara natin na ang daan natin ay puro puro MacArthur Highway, sigurado doon oras ang bibilangin natin. At marami pa tayong madadaanan ng mga kabi-kabilang traffic. Kaya napakasarap umakyat ng Baguio. Mabilis ng biyahe. Napakalaking tulong itong dinadaanan natin, itong nagkaroon tayo ng EasyTex at T-Flex. Pinilano ko talaga itong pag-akyat ng Baguio. Binigyan ko talaga ito ng the best time para sa request ng aking asawa, yung aking pinakamamahal na asawa na si Min. Ayan. So ay talagang last year pa niya ni-request na talagang gusto niya makaakyat ng Baguio at gusto niya maka-experience na kung gaano kaganda ang tahan namin sa Baguio City. Pinuntahan namin ang Burnham Park, Lourdes Grotto, Strawberry Farm at yung Igorot Stone Kingdom. Napakaganda. Yun lang. 4 lang. Kaway ko dyan. Kaway. Ano masasabi mo ngayon? Hindi, teka muna. Ano masasabi mo ngayon? Dinala ka sa Baguio. Ilang taong ka nun? Cheeseburger. Ha? Cheeseburger. Cheeseburger? Yung sabihin? Yung hagol ka pala, gusto mo pala makarating ng Baguio? Oo. Eh ngayon napuntahan mo na, ano masasabi mo? Tama lang. Japang mo rin di naman. Oo. Yun naman kasi.